Mainit ang sikat ng araw kahit maaga pa lamang, ngunit tila ba malamig ang hangin sa loob ng bahay ni Laura. Isa siyang guro sa isang pampublikong paaralan, 38 taong gulang, tahimik ngunit palaban kung kinakailangan. Sa labas, maayos ang kanyang imahe, isang babae ng pananampalataya, masipag, matatag. Pero sa loob ng kanyang tahanan, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya masabi kung pagod lang siya sa trabaho o may bumabalot na kung anong kalungkutan sa kanilang bahay. Simula nang magsimula ang mahal na araw, tila ba mas madalas ang tensyon sa pagitan nila ng asawang si Eric. Maliliit na bagay, tulad ng dinatuping mga damit o malamig na kape, ay nauwi sa pagtatalo. Hindi mo na naman inayos tong mga papel ko, reklamo ni Eric habang hawak ang isang bungkos ng dokumento. Hindi ko naabutan, kakarating ko lang galing grocery, sagot ni Laura, pilit pinapanatiling kalmado ang tono. Lagi ka na lang may dahilan. Ang hirap mong kausap kapag mahal na araw. Parang mas spiritual ka pa sa pari pero masungit ka rin naman. Masakit. Hindi dahil mali kundi dahil totoo. Nagiging mas irritable si Laura tuwing mahal na araw. Ngunit sa halip na magdasal gaya ng dati, madalas ay tumatangis na lang siya sa kama, hindi malaman kung bakit parang may bumigat sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang tulog na ang kanyang anak na si Mateo, dumiretso siya sa kwarto upang ayusin ang kanilang aparador. Panahon na raw para maglinis, ayon sa kalendaryo niya ng mahal na araw. Ngunit sa bawat pagbukas ng drawer, sa bawat tupi ng tela, may kung anong lamig siyang nararamdaman. Hanggang sa makarating siya sa pinakailalim ng lumang bowl na hindi niya binubuksan. Isang blusa. Kulay murang rosas, manipis ang tela, may lumang amoy ng pabango at kaunting amag. Napahinto siya. Blusa ito ng kanyang kapatid na si Eliza. Ang pumanaw 1 taon na ang nakalilipas dahil sa overdose. Hindi niya naalala kung paano ito napunta sa kanya. Siguro iniabot ng tiyahin matapos ang libing o baka iniwan ito ni Eliza sa isang pagbisita. Basta't bigla na lang naroon. Kinuha niya ito. Dumikit sa balat niya ang malamig na tela. At doon niya naramdaman hindi lamig kundi bigat. Mabigat. Parang may humahawak sa likod niya. Napahigpit ang hawak niya sa blusa at napaupo sa sahig. Nang hina ang tuhod, parang may biglang sumiksik sa puso niya, isang kirot na hindi niya kayang pangalanan. Kinabukasan, pinilit niyang ibalik ang araw sa normal. Nagluto ng agahan, pinabaunan si Mateo ng sandwich, sinabayan si Eric sa pag-inom ng kape. Pero kahit anong pilit niyang umiti, ramdam niyang may naiwan na anino sa sulok ng kanyang isipan. Ma, bakit po parang galit yung kwarto niyo? Tanong ni Mateo, habang nagsusuot ng sapatos. Napatingin siya sa anak. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po alam. Basta parang masikip. Parang may nakatago. Kinabahan si Laura. Ayaw niyang ipakita kay Mateo ang kanyang takot, kaya ngumiti na lang siya. Baka kasi magulo yung mga damit. Ayusin ko mamaya. Pero hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing yon. Naamoy niya ang lumang pabango ni Eliza, kahit na isinilid na niya ulit ang blusa sa bowl. Sa panaginip, nakita niyang nakatayo si Eliza sa may pintuan, nakasuot ng parehong blusa, at umiiyak. Kinabukasan, nagtungo si Laura sa simbahan. Maaga pa, wala pang misa, kaya naupo siya sa pinakaunang pew at nagdasal. Diyos ko, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Gabayan niyo po ako eh. Sa dulo ng simbahan, napansin niya si Sister Teresa, isang madre na matagal ng bahagi ng parokya. Lumapit ito sa kanya, tila ba naramdaman ang bigat sa kanyang puso. Nakikita ko sa mga mata mo, Hija. Hindi lang pagod yan, mahina ngunit matatag na sabi ng madre. May kakaiba po talaga, sister, bulong ni Laura. May damit po ako mula sa kapatid kong patay na. At simula nung mahawakan ko ulit yun parang may bumigat sa bahay. Sa akin. Tahimik si Sister Teresa, saglit na nagdasal bago muling nagsalita. Alam mo bang may ilang bagay na kahit tila walang halaga, ay maaaring magdala ng bigat na hindi natin alam. Lalo na ang mga bagay na isinusuot. Tela man yan, pero may kwento. May iniwang alaala. Nagpalitan sila ng mahaba pang usapan. Ibinahagi ni Sister Teresa ang ilang karanasan niya bilang tagapayo sa mga kababaihan na nakaranas ng kababalaghan matapos magmana ng damit ng mga pumanaw, karaniwang mga damit na hindi pinagdasalan, hindi pinatawad, hindi pinalaya. Ang katawan natin ay templo, Laura. At ang isinusuot natin ay parang ikalawang balat.
Kapag ang balat ay nabahira ng sugat ng iba, damay ang kaluluwa. Hindi man madali tanggapin, may bahagi kay Laura na unti-unting naniniwala. Hindi ito pamahiin, ito ay paniniwalang may lalim. Na hindi lahat ng bigat ay galing sa mundo. Ang iba, galing sa espiritu. Sa pagbabalik niya sa bahay, agad niyang hinanap ang blusa. Kinuha ito, inilagay sa ibabaw ng kama, at tinignan ng mabuti. May mansa ng lumang luha sa isang sulok, may punit sa laylayan. At sa oras na yon, hindi lang si Eliza ang naalala niya. Naalala niya ang huling away nila, isang salitang hindi na nabawi, isang yakap na hindi na naibigay. Napaupo siya. Tahimik. Tumingala sa kisam na parang may hinihintay na sagot. Kung may paraang maibabalik ko ang lahat ni. Pero alam niyang hindi na maaari. Ang tanging magagawa niya ngayon, hanapin ang paraan para mapatahimik ang kaluluwa ng kanyang kapatid at ang kanya. Sa gabi ng linggo, muling nanaginip si Laura. Ngunit ngayong gabi, mas malinaw, mas masakit. Nasa lumang silid ng kanyang pagkabata siya. Madilim ang paligid, ngunit sa isang sulok may nakaupo, si Eliza. Hindi siya umiiyak, hindi rin nagsasalita. Nakatitig lang, suot pa rin ang blusang kulay rosas. Ngunit kakaiba ang itsura ng kapatid, maputla, parang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata, walang buhay, parang nagpapahayag ng isang bagay na hindi masabi sa salita. Laura, mahinang tinig, parang hangin. Hindi ako makaalis, Ding. Biglang bumigat ang paligid. Nagsimulang bumuka ang sahig, parang may humihila kay Eliza pababa. Nagsisigaw siya, pilit nilalapitan ang kapatid, ngunit hindi siya makalapit. May humahawak sa kanyang katawan, hindi lang takot, kundi isang puwersa na hindi niya nakikita. Nagising si Laura na basang-basa sa pawis. 3 ng madaling araw. Tahimik ang bahay, ngunit ramdam niya ang kabog ng kanyang puso na parang kulog. Hindi na siya nakatulog pa. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa kumbento kung saan naninirahan si Sister Teresa. Dinatnan niya ang madre sa maliit nitong hardin, nagdidilig ng mga halaman habang humuhuni ang mga ibon sa paligid. Sister, tawag ni Laura, halos pabulong. Agad siyang napansin ni Sister Teresa. Laura, anong oras na? Halika, umupo ka. Doon sa ilalim ng punong mangga, may mesa't 2 upuan. Umupo silang dalawa at nagsimula ang tahimik ngunit mabigat na usapan. Ikaw na ang nagsabi sa akin, Sister. May bigat sa mga bagay na iniwan ng Yumao. Pero bakit ganito kalakas ang epekto? Tanong ni Laura, nanginginig ang tinig. Tahimik si Sister Teresa sa loob ng ilang sandali. Pinagmasdan siya nito, saka nagsalita ng may lalim. Hindi lahat ng kaluluwa ay mapayapa agad. May mga umaalis na dala pa rin ang sama ng loob, galit o kasalanan. At minsan, humahawak sila sa mga bagay na naging bahagi ng kanilang pagkatao. Damit, alahas, sulat, laruan. Ang mga ito ay maaaring maging sisidlan ng kanilang enerhiya. Pero sister, damit lang ito. Tela lang, bulong ni Laura. Hindi lang tela, hija. Lalo na kung ito ay huling suot. O kung may matinding emosyon habang suot ito. Isang madre sa Maynila ang halos masiraan ng bait matapos matulog gamit ang kumot ng yumaong kapatid na nagpakamatay. Ilang linggo siyang binabangungot. Hanggang sa sinunog nila ang kumot sa dasal. Napasinghap si Laura. Ganun kalala? Tumango si Sister Teresa. Hindi lahat. Pero may mga bihirang pagkakataon na ganoon niya. Kaya laging sinasabi ng simbahan, kung magmamanang gamit ng patay, ipagdasal muna. Bendisyonan. Linisin hindi lang sa katawan, kundi sa espiritu. Natahimik si Laura. Napatingin sa mga kamay niya. Naalala niya ang ilang pagkakataon sa buhay niya. Noong kolehiyo, nang tanggapin niya ang trench coat ng namayapang tiyahin, ilang linggo siyang inuubot sinisipon kahit walang sakit. Noong unang taon nilang mag-asawa, nang isuot niya ang lumang dress ng pinsang may depresyon, nag-away sila ni Eric ng malala, sa hindi malamang dahilan. Noong binigyan siya ng lola niya ng lumang panyo na suot nito noong burol ng asawa nito, nakaranas siya ng sunod-sunod na problema sa trabaho. Noon, tinatawanan niya lang ang mga koneksyon. Coincidence, sabi niya. Pero ngayon, sa gitna ng mahal na araw, sa gitna ng panaginip ni Eliza, hindi na ito basta biro. Paano ko malalaman kung ligtas pa bang itago ang damit? Tanong ni Laura, puno ng kaba. Walang kasiguraduhan. Pero may mga palatandaan. Tanungin mo ang sarili mo, may kakaibang amoy ba?
Iba ba ang pakiramdam kapag hinawakan mo ito? May biglang pagbabago sa emosyon. May madalas bang bangungot o away sa bahay matapos mo itong gamitin? Tahimik si Laura. Isa-isa niyang sinagot sa isip. Lahat ng tanong. Ano ang dapat kong gawin? Tumayo si Sister Teresa, pumasok saglit sa kumbento at pagbalik ay may hawak na maliit na bote ng tubig, isang puting kandila at papel na may dasal. Ito ang mga kailangan mo. Pero hindi ito gaya ng panonood ng pelikula. Hindi ito magic. Kailangang panampalataya ang gamitin mo. Walang bisa ang dasal kung walang paniniwala. At higit sa lahat, kailangan mong patawarin. Patawarin si Eliza. Hindi lang siya. Ang sarili mo. Ang hindi mo nasabi. Ang yakap na hindi mo naibigay. Lahat ng iyon, kailangan mong ibuhos. Dahil minsan, ang pinakamalakas na puwersa ay ang hinanakit na hindi natin binibitawan. Umalis si Laura mula sa kumbento na may dalang dasal, kandila, at tubig na banal, pero mas higit pa roon, may bitbit siyang pananabik na maibsan ang nararamdaman. Hindi dahil gusto niyang tanggalin ang sumpa, kundi dahil gusto niyang maibalik ang kapayapaang matagal nang nawala. Sa bahay, dumiretso siya sa kwarto at inilabas muli ang blusa ni Eliza. Nilatag ito sa kama. Pinagmasdan. Dinilaan ng mata ang bawat tahi, bawat gusot, bawat bakas ng alaala. Bago siya lumapit, pumikit siya at huminga ng malalim. At kung nandito ka, Eliza, makinig ka. Ayoko nang may galit sa pagitan natin. Hindi ko man naibigay ang lahat ng dapat kong ibigay sa iyo noon, pero ngayon, ibibigay ko na. Panalangin. Kapayapaan. Patawad. Muling bumigat ang paligid. Ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang sumunod. Parang may yumakap sa kanyang balikat. Parang may mainit na hangin na dumausdos mula sa kisam. Tumingala siya. Napaluha. Hindi pa tapos ang laban, pero alam niyang may nagsimulang gumaan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang mag-ina, napansin ni Laura ang suot ni Mateo, isang itim na shirt na may malaking disenyo ng bungo sa gitna, may mga pakpak, at nakapaligid ang mga letra na mukhang sinaunang simbolo. Anak, saan mo nakuha yang damit? Tanong niya habang nilalagyan ng gatas ang cereal. Binili po ni Tita Luz nung birthday ko. Cool daw, parang rockstar, sagot ni Mateo, sabay ngiti. Napakunot ang noo ni Laura. Mabilis niyang kinuha ang likod ng damit, may maliit na tatak, Divine Chows Apparel. Nagkatinginan sila ni Eric. Mukhang hindi bagay sa bata, sabi nito, pilit tumatawa. Hindi sumagot si Laura. Ngunit sa loob-loob niya, parang may kirot. May kakaibang kabigatan na bumalot sa kanya. Parang may pumitik sa puso niya. Pagkatapos ihatid si Mateo sa paaralan, naglinis siya ng bahay, o mas tama, sinuyod ang bawat sulok. Sa bawat pinto ng aparador, binuksan niya hindi lang gamit, kundi alaala. At sa bawat tiklop ng damit, nagsimulang mabuo ang tanong, ano nga ba ang sinusuot namin araw-araw? Una niyang binuksan ang drawer ni Eric. Walang kakaiba. Karaniwang polos, shirts na may pangalan ng mga banda, isa o dalawang jacket. Sumunod siya sa drawer ni Mateo, bukod sa shirt na may bungo, may dalawa pang shirt na may simbolo ng yin-yang, at isa pang may tatak na zodiac sign, Scorpio. Sa drawer ng pamangkin niyang si Kiana, na pansamantalang nakikitira sa kanila, natagpuan niya ang mas marami pang kapansin-pansin, crop tops na may disenyong inverted triangle, bralette na may printed, witch vibes only, at hoodie na may salitang rebel soul. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nagiging sensitibo, pero may kung anong bumabangon sa kanyang diwa, tila mga babalang nagmumulat. Hindi ito simpleng tela. Hindi ito basta disenyo. May sinasabi ang mga ito kahit tahimik. Muling naalala ni Laura ang sinabi ni Sister Teresa. Ang kasuotan ay ikalawang balat. At kung anong isinusuot mo, pinapapasok mo. Napaupo siya sa kama. Napatingin sa sarili sa salamin. Suot niya ay isang lumang pambahay na dress. Walang disenyo, walang kulay. Pero ang mata niya ay hindi doon tumigil. Bumalik sa alaala ang isang gabi, ilang taon na ang nakalipas. Biyernes ng gabi. Kasal ng kaibigan. Suot niya noon ang isang pulang bestida, masikip sa bewang, mababa ang neckline, at mataas ang hiwa sa gilid. Alam niyang mapapatingin ang mga lalaki. At inaamin niya, gusto niya rin yon. Laura, ang hot mo ngayon, grabe, bati ng isa sa mga kaklase niyang lalaki. At tumawa lang siya. Masarap sa pakiramdam.
Para siyang may kontrol. Parang muling nabuhay ang kumpiyansa niya sa sarili. Sa dami ng responsibilidad bilang ina, asawa, guro, yon lang ang gabing naging siya uli. Ngunit pagkatapos ng gabi na yon, magkasunod silang nag-away ni Eric sa loob ng 2 linggo. Wala sa timing, walang matinding dahilan. Pero may lamat na biglang lumitaw. Nang muling dumalaw si Laura sa simbahan pagkatapos ng kasalan, parang hindi niya maipaliwanag ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya ito pinagsama-sama noon. Ngunit ngayon, habang binubuo ang mga piraso, naiintindihan na niya. Tumayo siya at binuksan ang sariling aparador. Sa pinakaloob, nandoon pa ang ilang damit na hindi na niya isinusuot, isang masikip na itim na dress, isang off-shoulder na blouse, at skirt na halos hindi na tumatakip sa tuhod. Hinawakan niya ang mga ito isa-isa, parang binabasa ang laman ng nakaraan. Ginamit ko kayo para maramdaman kong maganda pa rin ako, pero kapalit ay ang katahimikan ko. Isa-isa niyang inilagay sa isang kahon ang mga damit. Hindi pa niya kayang itapon, pero alam niyang hindi na ito dapat manatili sa kanyang balat, sa kanyang bahay. Maya-maya, bumalik si Kiana mula sa school. "Tita, bakit bukas ang drawer ko?" tanong nito, habang hinuhubad ang sapatos. Umiling si Laura. "Naglinis lang ako." "Kiana, pwede ba kitang tanungin?" "Sure po." "Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga design sa damit mo?" Napakunot ang noo ng dalagita. "Hindi po. Uso lang. Fashion lang yon. May isang hoodie ka. Yung may nakalagay na witch vibes only. Alam mo ba kung anong sinasabi niyan? Parang cool lang po. Medyo rebelde. Pero hindi naman totoo." Tahimik si Laura. Nilapitan si Kiana at marahang hinawakan ang balikat. "Alam mo, hindi lang katawan ang binabalutan ng damit. Pati kaluluwa. Minsan iniisip natin uso lang, pero may mga sinasabi ang mga salita, simbolo, at imahe na hindi natin agad nararamdaman. Parang laso na matamis." Natahimik si Kiana. "Hindi kita pinapagalitan, anak. Gusto lang kitang tanungin, kung pupunta ka sa harap ng Diyos ngayon, gusto mo ba talaga na yan ang suot mo?" Unti-unting bumaba ang tingin ni Kiana. "Hindi po." Nang gabing iyon, 3 silang nag-ayos ng mga aparador, si Laura, si Kiana, at si Mateo. Parang simpleng pag-aayos lang, pero ramdam nilang may binabago sa paligid. Humihina ang bahay. Lumalambot ang hangin. Pati si Eric ay tumulong magtupi. Ito, sa palagay ko delikado, sabay turo ni Eric sa isang itim na jacket na may mata sa gitna. "Grabe, nakita mo rin yon?" natatawang sabi ni Laura. "Di na uso ang third eye fashion," biro ni Eric. Natapos ang gabi na magaan ang loob ng bawat isa. Habang tinatapos ni Laura ang dasal bago matulog, isang tanong ang bumalot sa kanya. "Kung ang katawan ko'y templo, ano ang ikalawang balat na isinusuot ko araw-araw?" Ang tanong na yon ay hindi lamang ukol sa tela, kundi sa intensyon, alaala, at mensaheng dala ng bawat suot. At sa unang pagkakataon, hindi siya natulog na nangangamba. Natulog siyang mulat. Mataas ang araw ngunit tila malamlam ang paligid habang binabaybay ni Laura ang daan patungong kumbento. Sa kanyang dibdib, dala niya ang isang kahon ng mga damit, mga kasuotan mula kay Kiana, kay Mateo, at ilan sa sarili niyang mga gamit na pinili niyang isailalim sa espiritual na paglilinis. Isa itong desisyon na hindi niya inaasahan noong 1 linggo lamang. Pero ngayon, alam niyang ito ang tamang hakbang. Pagdating sa kumbento, sinalubong siya ni Sister Teresa sa maliit na kapilya sa likuran, malapit sa hardin. Tahimik ang paligid, ang mga halaman tila nakikiayon sa katahimikan ng ritual na magaganap. "Handa ka na ba?" tanong ng madre, marahang isinasara ang pinto ng kapilya. Tumango si Laura. "Hindi ko man alam kung anong mangyayari pero handa na ako." Sa gitna ng kapilya, may isang maliit na altar. Inilagay doon ni Sister Teresa ang bote ng banal na tubig, isang kandilang puti, at isang kopya ng Salmo 90, nakaroll sa manipis na pergamino. "Laura," panimula ni Sister Teresa, "ito ay hindi mahika. Ito ay panalangin. Ang Diyos lang ang may kapangyarihang linisin ang ating tahanan at katawan mula sa anumang espiritual na polusyon. Ang mga damit ay simbolo lamang. Ang totoong paglilinis ay sa puso. Ngunit tandaan, kung ang puso ay bukas, pati ang tela ay nagiging daluyan ng grasya." Tumango si Laura. Nilabas niya ang unang piraso ng damit mula sa kahon, isang shirt ni Mateo na may simbolong hindi niya maintindihan.
Inilatag niya ito sa lamesa sa harap ng altar. Sinindihan ni Sister Teresa ang kandila. Aklat ng mga awit, Kabanata 10, basag ni Laura ang katahimikan, sabay nagsimula sa pagbasa. Ang Diyos na kataas-taasan ay ating kanlungan. Hindi ka matatakot sa mga panganib sa gabi, ni sa mga pana sa araw di. Habang binibigkas ang bawat linya, pakiramdam ni Laura ay unti-unting binubuksan ang pinto sa isang bahagi ng sarili niyang espiritu na matagal nang nakakandado. Sa bawat salitang pinapakinggan ni Sister Teresa, tumatagos ang kahulugan sa pagitan ng mga himulmol ng tela. Pagkatapos ng salmo, kinuha ni Laura ang maliit na bote ng banal na tubig. May kaba siyang nararamdaman, parang paglalakad sa dilim. Ngunit habang iniwisik niya ito sa unang kasuotan, isang mainit na hangin ang dumaan. Hindi galing sa kandila. Hindi rin galing sa bintana. Parang galing sa itaas. Isinunod niya ang hoodie ni Kiana. Pagwisik niya ng banal na tubig dito, bigla niyang naalala ang isang eksenang muntik na niyang makalimutan. Isang gabi, si Kiana ay umiiyak sa silid, halos hindi humihinga sa sobrang takot. Akala nila'y bangungot lamang. Ngunit ngayong pinapakinggan niya ang puso niya, parang may bumubulong, hindi lang bangungot iyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Laura na ang ritual ay hindi simpleng simbolo, isa itong pakikipagtagpo sa hindi nakikita. Isang pagtanggap na may mga bagay tayong hindi nauunawaan pero dapat igalang. Isa-isa niyang isinailalim ang mga damit sa ritual. Isa-isa rin siyang nagdasal. Panginoon, linisin niyo ang mga kasuotang ito. Kung may dumikit na lungkot, galit o pagdurusa, hugasan niyo. Kung may naiwan na kadiliman, palitan niyo ng liwanag. At kung may kaluluwang nakagapos pa, palayain niyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ng halos isang oras, nakaluhod si Laura sa harap ng altar. Ang mga damit na inilinis ay maayos na nakatiklop sa tabi. Napansin ni Sister Teresa ang pananahimik ni Laura. May isa ka pang hindi kasama rito, hindi ba? Umangat ang mata ni Laura. Yung damit ni Eliza, yung blusa. Nandoon pa rin sa bahay. Hindi ko pa kayang hawakan ulit. Tahimik si Sister Teresa. Hindi mo kailangang pilitin. Pero alam mong hindi rin pwedeng pabayaan. Tumango si Laura, mabigat ang loob. Alam ko. Pero sister, iba ang bigat nito. Hindi lang dahil sa kanya. May kung anong hindi natapos. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Kinuha ang kahon ng mga nalinis na damit at inilagay ito sa tabi ng altar sa bahay. Ngunit habang tinatanggal niya ang kanyang tsinelas, tumigil siya sa tapat ng bowl sa sulok ng kwarto. Nandoon ang blusa ni Eliza. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya gumalaw ng ilang minuto. Para siyang may kinakausap sa isip o baka may kinakausap siya talaga. Kung naririnig mo ako, Eliza, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa huling bahagi ng buhay mo. Hindi ko alam kung may galit ka pa. Pero gusto kong tulungan ka. Gusto kong mapatahimik ka. Kaya susubukan ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang bowl. Naroon pa rin ang blusa. Maayos ang pagkakatupi, pero ramdam niyang parang nakabaon ito sa lupa ng alaala. Hinawakan niya ito. Walang hangin sa kwarto, ngunit bigla siyang ginaw. Nanigas ang kanyang likod. Ngunit sa halip na bumitiw, niyakap niya ang blusa. Hindi bilang pagmamayari, kundi bilang huling yakap ng kapatid. Kinabukasan, dinala niya ito sa hardin sa likod ng bahay. Hindi sa simbahan. Hindi sa kumbento. Doon mismo sa lupa kung saan lumalaki ang kanilang mga halaman, lugar ng buhay. Inilatag niya ang blusa sa isang mesang kahoy. Sinindihan ang kandila. Kinuha ang bote ng banal na tubig. At sa harap ng mga ibon, puno, at ng kalangitang bughaw, binasa niya muli ang Salmo 10, ngayon ay mas mabagal, mas taimtim. Habang sinasambit ang mga salita, dumaloy ang luha mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa paglalaya, hindi lang kay Eliza, kundi sa sarili niyang puso. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ito, Panginoon. Kung may mga sugat sa telang ito, hilumin niyo. Kung may kaluluwang nakagapos, tanggapin niyo. At kung may natitirang galit, papalitan ko ng kapatawaran. Pagkatapos ng dasal, iniligpit niya ang blusa. Ngunit bago niya ito ibalik sa loob, tumingin siya sa langit at bumulong. Salamat, Eliza. Paalam. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang kanyang kapatid, nakaramdam siya ng katahimikan na totoo, parang mainit na kumot sa malamig na gabi.
Isang araw matapos ang ritual sa hardin, pinilit ni Laura bumalik sa normal na takbo ng buhay, pagluluto, pag-aasikaso kay Mateo, pagtuturo. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may matinding pag-ikot ng damdamin. Ang kapayapaang naramdaman niya sa panalangin ay totoo, ngunit hindi pa buo. Parang may bahagi ng kanyang kaluluwa na naiwan sa nakaraan. Nang gabi ring iyon, habang pinapatulog si Mateo, napatingin siya sa isang lumang kahon sa taas ng aparador. Hindi ito kasama sa mga nilinis. Hindi niya pa ito nabubuksan sa loob ng halos isang taon. Nandoon ang lumang bestida ni Eliza. Isa yung paborito ng kapatid niya, kulay navy blue, manipis, may detalye ng mga bituin sa laylayan. Suot ito ni Eliza sa huling larawan nila na magkasama, 2 linggo bago siya namatay. Tahimik ang gabi. Malamig ang hangin kahit tag-init. Binaba ni Laura ang kahon. Isa-isang nilabas ang laman, mga lumang larawan, hairbrush, diary na hindi na niya binuksan. At sa ilalim, maayos na nakatupi, naroon ang bestida. Hindi niya kayang hawakan ito agad. Tumitig siya dito ng matagal. Sa tela, parang nakatatak ang huling gabi nilang magkasama, isang pag-aaway tungkol sa desisyon ni Eliza na iwan ang trabaho at sumama sa lalaking ayaw tanggapin ni Laura. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, sigaw noon ni Eliza. Alam ko kung kailan ka niloloko. Sagot ni Laura, galit na galit. Huwag mo akong kontrolin, hindi ikaw si Mama. At hindi rin ako ang dahilan kung bakit hindi mo mahal ang sarili mo. At doon nasaktan si Eliza. Umalis siya ng bahay na iyon ang huling mga salitang narinig. Ilang araw matapos iyon, natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa isang apartment. Overdose. Walang sulat. Walang paliwanag. At ang bestida suot niya noong gabi ng alitan. Habang tinitingnan ito ni Laura, pakiramdam niya'y bumabalik ang bawat salitang hindi na mababawi. Ang bawat sigaw na naging huling alaala. Napaluha siya. Hindi iyak ng galit. Iyak ng panunumbat sa sarili. Isang klaseng pagdadalamhati na natulog sa loob ng isang taon, ngayon ay muling gumigising. Kinuha niya ang bestida gamit ang parehong ingat at paggalang na parang humahawak siya ng alab ng isang kandila. Dinala niya ito sa altar sa silid, inilatag ito sa harap ng krusipiho. Lumuhod siya. Panginoon, hindi ko alam kung may kapatawaran pa sa huling salitang iyon. Pero kung naririnig mo ako, patawarin mo ako. At kung naririnig ako ng kapatid ko, sana patawarin din niya ako. Tumulo ang luha niya sa tela. Habang nagdarasal, napansin niyang parang umiinit ang kanyang palad. Hindi dahil sa init ng paligid, kundi init na nagmumula sa loob, isang pagbuhos ng damdamin na hindi na kayang itago. Bumalik ang alaala niya sa kabataan nilang dalawa, si Eliza na laging maingay, mahilig sa musika, habang siya ang tahimik, ang responsable. Noon pa man, may tensyon sa pagitan nila. Parang laging may kompetisyon. Ngunit ang hindi niya naunawaan noon, si Eliza ay hindi humihingi ng gabay, kundi ng yakap. Ang bestida na pagtanto niya ay hindi lang kasuotan. Isa itong bahagi ng kasaysayan nila bilang magkapatid, ang kabuuan ng pagmamahal at sama ng loob na hindi na ipahayag habang may buhay pa. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising niya si Eric. Pwede mo ba akong samahan sa labas mamaya? Tanong niya, mahina ang boses. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Eric. May kailangan akong sunugin. Hindi na nagtanong pa si Eric. Niyakap lang siya sa katumango. Basta ako ang mag-apoy. Tabi ka lang. Sa likod ng bahay, naghanda sila ng maliit na bonfire. Hindi ito parang basura na itatapon. Ito ay parang seremonyang pamamaalam. Hinawakan ni Laura ang bestida, niyakap ito ng huling beses. Salamat, Eliza. Sa lahat. At paumanhin. Sa lahat din hindi mo kailangang manatili rito. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng pag-ibig ko na hindi ko naipakita ng tama. Pinapalaya na kita. Bago niya iabot kay Eric, hinalikan niya ito ng marahan at pinikit ang mga mata. Unti-unting tinanggap ng apoy ang tela. Sa bawat kislot ng liwanag, tila may bahagi rin ng kanyang puso ang nahuhulog, natutunaw, natutuyo. At sa pag-abo ng damit, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan. Pagbalik sa bahay, napansin niya agad ang pagbabago. Tahimik si Mateo ngunit mas masigla. Si Kiana ay mas magaan ang galaw, parang may tinanggal na balikat na bigat. Si Eric ay lumapit sa kanya habang naghahain siya ng hapunan at niyakap siya mula sa likod, isang bagay na matagal nang hindi nangyayari.
Alam mo, bulong ni Eric, kanina habang pinapanood kitang nagpaalam ang bigat ng mundo parang lumipad. Ngumiti si Laura. Baka nga literal. Sa gabing iyon, wala siyang naramdamang takot, wala ring panaginip. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Walang boses ni Eliza, walang iyak, walang aninong bumabagabag. Tanging katahimikan. At doon, sa unang pagkakataon mula sa pagkamatay ng kanyang kapatid, umiyak siya hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa kagaanan. Totoong wala na si Eliza. Pero naroon pa rin ang alaala, ang pag-ibig, at higit sa lahat, ang pagpapatawad. Linggo ng umaga. Ang simbahan ay punang katahimikan at liwanag ng mga kandila. Humalo ang amoy ng insenso sa mahinang ihip ng hangin mula sa mga bukas na bintana. Nakaupo si Laura sa gitnang piyo, ang kamay ay nakatiklop sa kandungan, ang isip ay tahimik pero gising. Ngunit sa puso niya, may gumagalaw, hindi na ang bigat, kundi ang tanong, may natira pa ba? Wala na ang damit ni Eliza. Naipagdasal na, naipalaya. Pero bakit parang may humihila pa rin? Hindi kasing bigat ng dati. Pero may aninong nakasabit sa gilid ng kanyang pananalig. Nagsimula ang misa. Ang paring si Father Julio, matanda ngunit may matalas na tinig, ay tumayo sa harap at binigkas ang kanyang sermon para sa mahal na araw. May mga pintong binubuksan natin sa ating buhay nang hindi natin namamalayan, panimula niya. At ang mga pintong ito ay hindi gawa sa kahoy o bakal, kundi gawa sa kilos. Sa isip. Sa puso. 3 pintong madalas nating hindi sinasadyang buksan, at doon nakakalusot ang dilim. Napatungo si Laura. Para bang ang sermon ay isinulat para sa kanya. Ang bawat salita ay parang pako sa kahoy, tinutuhog ang mga bagay na matagal nang hindi niya inaamin sa sarili. Ang una, patuloy ni Father Julio, ay ang kawalang malasakit. Indifference, bulong ni Laura sa sarili. Hindi ito yung masama kang tao, paliwanag ng pari. Kundi yung ginagawa mo ang dasal, ang misa, ang obligasyon, pero wala ka. Walang puso. Walang pakiramdam. Nagro-rosaryo ka, pero iniisip mo ang mga bayarin. Nagsisimba ka, pero galit ka sa katabi mo. Napatigil si Laura. Ilang beses na ba siyang nagdasal na parang routine? Ilang beses na ba siyang nagsindi ng kandila para lamang matapos agad? Naalala niya ang mga dasal niya noong mga nagdaang taon, mabilis, paulit-ulit, walang luha. Parang checklist ng espiritu. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang mabuhay ng may panlabas na pananampalataya pero walang panloob na apoy. Ang ikalawa, sabi ni Father Julio, ay reklamo, ang murmurasyon. Akala natin simpleng paglalabas lang ng sama ng loob. Pero sa mundo ng espiritu, ang bawat reklamo ay parang sigaw ng kawalan ng tiwala. Di natin alam, sa bawat bakit ganito, bakit ganyan, unti-unti nating pinapatay ang biyaya. Napapikit si Laura. Ilang beses na ba siyang nagreklamo ngayong linggo lang? Sa init ng panahon. Sa pagod sa trabaho. Sa ugali ni Eric. Sa dami ng hugasin. Sa perang hindi sapat. Hindi ito malalakas na reklamo. Minsan ay bulong. Minsan ay buntong hininga. Pero, sabi nga ni Father Julio, ang dilim ay dumadaan sa maliliit na bitak, hindi sa bukas na pinto. At ang ikatlo, boses ng pari ay mas bumaba, mas seryoso, ay ang kakulangan ng pag-ibig. Tahimik ang buong simbahan. Akala natin sapat na ang hindi tayo nanakit. Pero ang hindi pagmamahal ay isa ring anyo ng pananakit. Ilang beses tayong umiwas magmahal dahil sa takot, sa pride, sa galit. Ilang beses tayong hindi nagpatawad, hindi tumulong, hindi nakinig dahil inuna natin ang sarili. Napaiyak si Laura. Hindi dahil sa sermon, kundi dahil sa sarili. Totoo. Inakala niyang sapat na ang hindi siya masama. Pero hindi sapat ang pagiging hindi masama. Kailangan niyang tanungin, nagmahal ba talaga ako? O iniwasan ko lang masaktan? Naalala niya si Eliza. Ang kanilang mga lamat. Ang yakap na dapat ay binigay, pero ipinagdamot. Ang pangunawang dapat ay ibinukas, pero isinara. Pagkatapos ng misa, hindi na siya dumiretso pauwi. Umupo siya sa lilim ng punong mangga malapit sa kumbento. Kinuha ang kanyang rosaryo. Ngunit bago siya nagsimulang magdasal, nagsalita siya ng tahimik, direkta. Panginoon, patawad. Akala ko sapat na ang pagiging mabuti. Pero nakita ko, marami akong hindi ginawa, hindi ako naging tunay na present sa'yo. Madalas akong magreklamo. At hindi ko palaging pinipili ang magmahal.
Pumikit siya. Para sa unang dekada ng Rosario, wala siyang sinabi. Walang Ama Namin. Walang Aba Ginoong Maria. Tanging katahimikan. Tanging pag-amin. At doon niya naramdaman ang Diyos. Hindi sa himala. Hindi sa tinig. Kundi sa biglang ginhawa, parang hinugot mula sa kanya ang isang bagay na matagal nang nakakapit. Pag-uwi niya, mainit ang araw ngunit malamig ang pakiramdam ng bahay. Ang aga mo, bati ni Eric, habang nilalagyan ng mantika ang kawali. Gusto kong magluto ngayon, sagot ni Laura, sabay lapit sa asawa. Nagtaka si Eric. Ikaw? Wow, may milagro. Umiti lang si Laura. Hindi milagro. Gusto ko lang gawin ang isang bagay ng may buong puso. Tumawa si Eric. Aba, may bago ka na yatang panata. Tumango si Laura. Panata sa Diyos. Panata sa inyo. At panata sa sarili ko. Habang naghihiwa siya ng bawang, naisip niya, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nasusukat sa dasal, kundi sa pag-ibig. At ang bahay ay simbahan din, kailangan ng pagmamahal, hindi lang katahimikan. Isang Martes ng umaga, habang nakaupo sa harap ng altar sa kanyang silid, isinulat ni Laura ang isang lihim na panata sa kanyang notebook, walang plano na ipakita ito sa iba, walang balak na ipahayag. Isa lamang itong personal na kasunduan, isang lihim sa pagitan niya at ng Diyos. Simula ngayon, pipiliin kong mamuhay na gising. Magdarasal hindi lang dahil kailangan, kundi dahil nais kong makipag-usap sa iyo. Magbibihis hindi para makita, kundi para igalang ang aking katawan bilang templo. Mananahimik kapag ang mga salita ay maaaring makasakit. Magmamahal kahit kapag mahirap. At magbabantay sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Pagkatapos isulat, inilagay niya ito sa loob ng Bibliyang nasa tabi ng kanyang kama. Ang pagbabago sa kanyang paningin sa buhay ay hindi malaki sa labas, pero malalim sa loob. Tuwing umaga, bago pa magising ang lahat, bumabangon si Laura upang manahimik. Wala pa munang dasal. Wala pang rosaryo. Isang tahimik lang na pag-upo. 5 minuto. Minsan 10. Hindi para humingi kundi para makinig. Sa kanyang puso, pakiramdam niya'y unti-unting lumilinaw ang boses na dati tinatakpan ng ingay ng takbo ng buhay. Wala itong salita kundi gabay. Kapayapaan. Kalmadong paalala na hindi siya nag-isa. Nagsimula rin siyang magbantay sa mga salitang binibitawan. Kapag may gustong ireklamo, hihinto muna siya. Kapag may galit na gustong lumabas, lalabas muna siya. Kapag may gustong itanong kay Eric na may bahid ng sisi, papalitan niya ito ng si pwede mo ba akong tulungan? Imbes na, bakit hindi mo ginawa ito? Ilang araw pa lang, pero si Eric mismo ang unang nakapansin. May bago sa'yo, sabi nito habang nag-aalmusal sila. Hindi ko alam kung tahimik ka lang o may binabalak ka. Napangiti si Laura. Tahimik lang talaga ako. Kasi dati, masyado akong maingay kahit hindi ko sinasabi ng malakas. Tumawa si Eric. Kung ganyan lagi, baka mapadalas ang ligaya dito sa bahay. Isang araw ng linggo, pagkatapos ng misa, nilapitan siya ng isang kababaihan mula sa parokya, si Irene, isang inang may 3 anak na kilala sa pagiging magalang ngunit laging balisa. Laura, bulong nito habang papalabas ng simbahan, narinig ko kay Sister Teresa na may alam kang panalangin para sa mga damit. Nabigla si Laura pero hindi na siya nag-atubili. Gusto mo bang matutunan? Sana. May lumangkot kasi yung anak ko, bigay ng pinsan niya. Mula noon, parang hindi na siya mapakali. Lagi siyang may sakit, hindi makatulog di. Hindi na siya nagtaka. Alam niya na hindi lahat ng tela ay inosente. Kaya't nagtakda sila ng araw para magkita. At doon nagsimula ang maliit na grupo. Sa unang pagkikita, 4 lang sila, si Laura, si Irene, si Letty, isang byuda, at si Anne, isang dalagang nurse. Nagtipon sila sa garahe ni Laura, may kandilang puti sa gitna, may bote ng banal na tubig, may kopya ng Salmo 90, at mga kasuotan sa isang kahon. Hindi ito mukhang prayer meeting. Wala silang speaker. Walang awit. Walang tagapagsalita. May mga luha. May mga kwento. At higit sa lahat, may pag-amin. Ito po ang suot ko noong iniwan ako ng asawa ko, sabi ni Letty habang hawak ang pulang blouse. Suot ko ito nung nabangga kami ng motor, hindi ko alam bakit ayokong itapon, dagdag ni Anne, hawak ang itim na jacket. Shirt ito ng anak ko.
Simula nang isuot niya to, hindi na siya mapalagay, sabi naman ni Erin. Isa-isa, tinuruan sila ni Laura kung paano gawin ang ritual. Walang pilitan. Bawat kilos, sinamahan niya ng paliwanag, ng paggalang. Hindi naglaon, bawat babae sa grupo ay nagsimulang mag-imbita ng iba pa. Sa ikatlong linggo, 7 na sila. Sa ikalimang linggo, 11. Hindi ito isang organisasyon. Wala itong pangalan. Wala ring social media page. Isang lihim na samahan ng kababaihang gustong maglinis hindi lang ng bahay, kundi ng kaluluwa. Sa isang meeting, tinanong siya ni Anne. Laura, paano mo nalaman lahat ng ito? Tahimik siyang napaisip. Saka tumingin sa kanila at mumiti. Hindi ko alam ang lahat. Pero alam ko ang pakiramdam ng bahay na mabigat kahit malinis. Alam ko ang amoy ng damit na tila may luhang di natuyo. Alam ko ang panalangin na binigkas pero hindi narinig. Kaya siguro, sinagot ako ng Diyos hindi sa ingay ng dasal, kundi sa katahimikan ng puso. Mula noon, nagsimula na ring magbago ang paligid sa parokya. Hindi dahil sa gimmick. Hindi dahil sa ingay. Kundi dahil sa mga maliit, tuloy-tuloy, at taimtim na kilos ng mga taong piniling magbantay. Naisip ni Laura, hindi kailangan ng malaking krusada para magdala ng liwanag. Minsan, isang kandila lang na sinindihan sa likod ng bahay, sapat na para itaboy ang anino. Habang tinatapos niya ang araw, sinulatan niyang muli ang kanyang notebook. Ang liwanag ay hindi hinihintay. Nililikha ito, araw-araw, sa tahimik na panata. At sa unang pagkakataon, hindi niya lang ito sinulat bilang pangako, kundi bilang katotohanang isinasabuhay. Madaling araw ng linggo ng pagkabuhay. Tahimik pa ang buong bahay. Ang liwanag mula sa labas ay banayad, halos parang pilikmata ng araw na unti-unting bumubukas. Si Laura ay nasa gitna ng panaginip, pero hindi ito bangungot, hindi rin ito tulad ng mga panaginip na nag-iwan ng kaba. Sa panaginip, nasa gitna siya ng isang malawak na parang. Luntian ang damo, malamig ang hangin. Sa di kalayuan, may isang babae, nakasuot ng bestidang puti, may ngiti sa mukha, at may bitbit na mga bulaklak sa kamay. Si Eliza. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Laura, saka iniabot ang bulaklak. Isang white lily. Nang tanggapin ito ni Laura, bigla niyang naramdaman ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Napapikit siya. Nang muling dumilat, wala na si Eliza. Ngunit sa kanyang palad, nanatiling buo ang bulaklak. At sa likod ng panaginip, isang tinig na walang boses ang kanyang narinig. Pumili ka ng liwanag kaya narito ako. Nagising si Laura na may luha sa gilid ng mata, hindi ng sakit, kundi ng ginhawa. Habang nakahiga pa, iniunat niya ang mga kamay sa kanyang tagiliran at mumiti. Ramdam niya ang ibang klase ng presensya sa silid. Parang may pumuno ng espasyo na dati bakante. Tumayo siya at binuksan ang bintana. Ang simoy ng hangin ay malamig, sariwa, parang bagong simula. Naglakad siya papunta sa aparador upang maghanda ng damit para sa misa. Ngunit sa pagbukas ng drawer, may isang bagay na halos nakalimutan na niya, isang lumang echarpe, kulay perlas, na pagmamay-ari rin ni Eliza. Dati nila itong pinaghihiraman noong dalaga pa sila. Hindi ito kasama sa mga kasuotan na nilinis niya noon. Napaupo siya sa gilid ng kama. Kinuha ang echarpe at pinagmasdan ito. Maayos pa ang tahi, mabango pa rin kahit hindi na nabuksan ng matagal. Ngunit sa kanyang mga kamay, may bahid pa rin ng bigat, hindi na tulad ng dati, pero naroon pa. Hindi na siya nagdalawang isip. Bumaba siya at nagtungo sa likod ng bahay, kung saan nandoon pa rin ang luma nilang altar, ang lugar ng unang ritual. Nandyan pa rin ang mesa, ang bote ng banal na tubig, at ang Salmo 90 na naka-frame na ngayon, nakasabit sa poste. Huminga siya ng malalim. Muli niyang inilatag ang echarpe sa gitna. Sinindihan ang kandilang puti, at sa katahimikan ng simula ng araw, binigkas niya ang panalangin. Panginoon, ito ang huling damit na hindi ko pa naihandog sa inyong liwanag. Kung may alaala pang nakabaon dito, sakit, galit, lumbay, linisin niyo. Kung may piraso pa ng kaluluwang kailangang palayain, palayain niyo. At kung ang damit na ito ay alaala ng pagmamahalan, tanggapin niyo bilang simbolo ng pagkakasundo. Kinuha niya ang banal na tubig. Sa bawat wisik, ramdam niya ang unti-unting pag-angat ng bigat. Hindi na siya lumuluha. Tahimik lang. Pero ang katahimikan niya ay may laman, buo, magaan, payapa. Pagkatapos ng dasal, ibinalik niya ang echarpe sa drawer, hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang alaala ng pagpapalaya.
Isa ng banal na tela. Isa ng bahagi ng bagong kabanata. Nang araw din yon, kasama si Eric, si Mateo, at si Kiana, dumalo sila sa misa ng pagkabuhay. Ang simbahan ay puno ng puti. Mga bulaklak, kandila, ilaw. Parang nagsasalita ang buong gusali, na buhay siya, at dahil dyan, may bagong simula ka. Habang umaawit ang koro ng Aleluya, Aleluya, tumingin si Laura sa altar at muling naalala ang panaginip. Ang parang si Eliza, ang bulaklak, at ang bulong, pumili ka ng liwanag. Pag-uwi, matapos ang tanghalian, umupo si Laura sa kanilang maliit na sala. Tahimik. Nakaupo si Mateo sa sahig, nagdodrawing. Si Eric ay natutulog sa sofa. Si Kiana ay nagbabasa ng libro sa sulok. Walang sinuman ang nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay katahimikang sagrado. Para bang ang bawat espasyo ng bahay ay binihisan ng bagong presensya, hindi lang ng liwanag, kundi ng banal na katahimikan na dumarating lamang kapag nailagay sa ayos ang mga bagay na dati isabog. Nang sumapit ang gabi, muling binuksan ni Laura ang kanyang notebook. Isinulat niya sa pinakahuling pahina. Ngayon, alam ko na, ang mga anino ay hindi kailangang takbuhan. Kailangan lang silang ilawan. At minsan, ang tela na akala mong ordinaryo ay may dalang kasaysayan, luha, at panalangin. Pero sa kamay ng Diyos, kahit anong tela ay pwedeng maging balabal ng pagpapatawad, ng paghilom, ng liwanag, ng panibagong buhay. Pagkatapos isulat, isinara niya ang notebook. Tumayo. Lumapit sa aparador. Kinuha ang damit na isusuot niya kinabukasan. Simple lang, blusa na kulay langit at paldang malambot sa hakbang. Hindi mamahalin. Hindi masyadong uso. Pero para sa kanya, sapat na. Dahil ngayon, higit pa sa pag-aayos ng itsura, mas mahalaga ang pagdadamit ng kaluluwa. Hindi na siya natatakot sa mga telang may alaala. Hindi na rin siya naghahanap ng mga kasuotan para magtago. Dahil ngayon, si Laura ay hindi lang basta nagsusuot ng damit. Ngayon, siya ay nagsusuot ng liwanag. Nakarating ka hanggang dulo? Magkomento ng pangalan ng isang tao na gusto mong ipagdasal. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga taong kailangan nito. Isulat, nandito ako at ipinagdarasal ko si